Malinaw po ba yung aking boses diyan sa inyo? Yes, kuya, malinaw po. Okay. Wala na ba tayong kantahan, Ate Pat? Diretso na? Diretso na po, kuya. Kala ka namin kanina, ni Brother Joe, may wishing. Kasabay yung wishing. Bali sa wishing tayo, at the same time, ay meron pa tayong Zoom. Pero, okay. So last time po, kung naalala niyo yung ating lecture, ilan ba yun? May isang buwan na ba yun, Ate Fatima? Wala. Yes, kuya, parang may isang buwan na yun. Sa Oo nga. pagkakaalala ko, nung February pa yata yun eh. Mm. Tapos nun ay hindi nila sundan kasi nagkaroon ng konting ano. Pero anyway, ay ito yung mga kasunod na lecture sana natin. No, so ang title ng ating pag-aaral ay paano ba ang tamang pagbabasa ng Biblia? Kasi kaya naman natin basahin ng Biblia, di ba? Letters din naman yan, saka words din naman yung nakasulat yan. Pero papaano yung tamang pagbabasa ng Biblia? So hindi nakikita ng karamihan ang kahalagahan ng tamang pagbabasa ng Biblia dahil nababasa naman nila ito at inaakala na maintindihan nila sa tulong ng banal na spirito. No, ganun ang marami sa ngayon. Kaya naman namin basahin yan kahit walang tulong nyo kasi nandiyan naman yung Holy Spirit. Tama naman yun kasi ang nagpapaunawa talaga sa atin ng Biblia, ng salita ng Diyos ay yun din kung sino yung may akda at walang iba kundi ang banal na spirito. Siya ang author ng scripture. Pero ang tanong is paano tayo nakakasiguro na Holy Spirit nga ang nagtuturo sa atin? Diba? Kung ang lahat ay nagsasabi ng ganito na Holy Spirit ang magtuturo sa amin kaya hindi ko na dapat alamin pa kung paano magbasa niyan kasi may Holy Spirit naman at yun ang kanilang katwiran. Pero bakit nagkakaiba-iba ng pag-intindi sa binabasa nilang iisang Biblia? Iba dapat kung ang Holy Spirit ang author, iisa ang author. Dapat pag nagpaintindi sa mga tao, iisa ang kanilang pagkakaintindi. Pero hindi ganun ang nangyayari. May kanya-kanya silang interpretasyon. Diba? Lahat nagsasabi Holy Spirit ang nagpapaintindi sa akin. Itong isa Holy Spirit din, yung isa Holy Spirit din. Pero pag tinanong mo sila sa isang halimbawa, sa isang verse, anong pagkakaintindi mo? Abay, iba-iba ang kanilang paliwanag. Diba? Di ba natin napansin yun? So dito, hindi natin inaalis o sinasabing hindi kailangan ng Holy Spirit. Kailangan kasi maliban talagang ipaunawa sa atin ng Holy Spirit ang banal na kasulatan, hindi talaga natin maiintindihan. Kaya lang, yung claim na Holy Spirit lang, walang tulong ng kahit ano, at ang magpapaunawa sa atin sa binabasa nating Bible ay questionable. Kailangan alam natin basahin ang Biblia. Kasi ito, bagamat ito ay salita ng Diyos, at pag-aaralan din natin yung kung bakit salita ng Diyos ang Biblia. Paano tayo nakasisiguro na ang Biblia nga ay salita ng Diyos at ang ibang mga aklat ay hindi? Paano natin magiging yung exclusivity ng Bible bilang Word of God? Pero yun nga, dahil mahalaga ang pagbabasa ng Biblia at naniniwala tayo na Holy Spirit talaga magpapaunawa sa atin. Pero yun nga, sabi ko nga kanina, ang problema naman paano tayo nakakasiguro na Holy Spirit nga dahil nagkakaiba-iba ng interpretasyon, kailangan natin talaga ng mga magtuturo. At ang mga magtuturo ay ibinigay din naman ng Diyos para sa atin para mas maintindihan natin yung mga bagay na ito, especially yung Word of God o yung Bible. Sa Ephesians 4:11 to 12, sinabi na ang mga pastor, ang teachers ay binigay ni Kristo
sa church. No? Pag binasa po natin, tandaan po natin Ephesians 4:11 to 12. Pwede niyo pong isulat, hindi ko nababasahin, pero makikita po natin yan. May mga talagang itinalaga ang Diyos, ang Panginoong Yesus, para sa iglesia. Mga pastor, mga guro na magtuturo sa atin. Kaya mahalaga na hindi ka lang sinasabi mo na hindi ko na kailangan yung mga teachers na yan. Kasi Bible lang, Holy Spirit lang papaunawa sa akin. Hindi eh. Hindi mo, hindi mo sinusunod pa rin yung salita ng Diyos. Ang sinabi nga may mga teachers saka pastors na ibinigay para magturo sa iglesia. Di ba? Now, para saan at ano ang mga trabaho ng pastor na ito sa mga teachers? Itong mga pastor at mga teachers na ito ay binigyang kaloob ng Diyos at ng kasanayan sa pagtuturo upang makatulong sa iglesia na maunawaan ang Biblia. Bagamat marami ang nag-aakalang tinawag sila bilang pastor at guro, kung hindi naman nila bibigyang halaga ang tamang pag-aaral at pagbabasa ng Biblia, ay magbibigay lang sila sa kanilang mga miyembro ng mga opinyon base sa kanyang sariling pagkaunawa at narinig din siguro sa nagturo sa kanila. So kung di natin bibigyan ng importansya ang mga paraan na ito, kahit pa nga tayo ay mga tagapagturo na o mga pastor pa, kasi marami pong mga self-proclaimed pastors or teachers ng Biblia, especially sa ano po ngayon, sa Facebook, 'di ba, sa social media, ang dami-dami nang tuturo, kahit sino, babae, lalaki, bata, matanda, naglalabas sila ng mga videos na ang akala mo ay talagang may authority sila para magturo, no? Kaya kung itong mga ito, mga tagapagturo at nagsasabing sila ay pastor o teachers, na hindi naman isinaalang-alang ang pag-aaral ng tamang pagbabasa ng Biblia at interpretasyon, ay malaking problema po ito sapagkat ang kanilang ituturo lamang ay kanilang mga sariling opinyon. Mga sarili nilang pagkaunawa sa Biblia na inaakalang ito ang sinasabi ng Biblia, tapos ituturo nila, pero hindi naman nila kinukonsider na yung context o yung pagtamang pag-aaral at pagbabasa ng Biblia, malamang, no po, mga opinion lang ang ituturo nila sa mga tao. Hindi rin kaila sa atin, kaya dumami ng husto ang mga denominasyon, di ba? Nagsasabing silang lahat ay Kristiyano at Biblia din ang kanilang binabasa. Pero bakit dumami at bakit magkakaiba sila? Bakit magkakaiba sila sa turo ng kanilang binabasa kung ang binabasa nilang lahat ay Biblia? Pero bakit nagkanya-kanya silang denomination? Diba nagkanya-kanya silang grupo? Ano pa binasa ng isa? Biblia din naman. Kaya dito makikita natin na dahil nagkakaiba-iba sila ng pagbasa, pagkaunawa, kaya tuloy sila dumami. Kaya nagkaroon ng kanya-kanya. At ang nakakatuwa, lahat sila sinasabi nila sila ang tama at ang iba ay mali. Diba? Halimbawa, nasa isang grupo ka, mali ang turo niyan, kaya dito tayo. Yun namang isang grupo na yun na tinutukoy nila, ganon din. No, mali ang turo na yan, kaya dito kayo. Diba? So, yun ang malaking problema. Kaya nagkakaroon ng pagkakahiwa-hiwalay dahil sa hindi tamang pagbabasa ng Biblia. Kaya dito po mahalaga na talagang aralin natin, no? Paano ba talaga ang tamang pagbabasa ng Biblia? Dito papasok yung ating pagbabasa, pag-aaral, at interpretasyon ng Biblia. Para kung sakali, kung tama ang ating pagbabasa, tama ang magiging interpretasyon natin, tama rin ang magiging application natin at hindi tayo malalayo sa tinuturo ng Biblia. Kaya
ito pong ating pag-aaral ay sana makita ng iba na talagang mahalaga, no? Kung kayo ay nagbabasa ng Biblia pero hindi niyo naman pinahalagaan ang tamang pagbabasa nito, sayang lang po. Baka po kung ano-ano lang ang pumasok sa inyong isip at kayo ay maligaw. Kasi hindi, bagamat ang Biblia po ay isang literatura, ay masasabi natin may mga kanya-kanyang genre. No, hindi natin pwedeng basahin ang isang awit na bilang historical o narrative. Hindi natin pwedeng basahin ang isang narrative bilang tula, di ba? Hindi natin pwedeng basahin ang isang narrative bilang pahaya o apokalipsis o parang ano sa hinaharap. May mga kanya-kanya pong paraan yan. Even sa ating mga literatura, pag binasa natin yung isang libro, ay kailangan basahin natin siya ayon sa kung paano nasulat ang libro. Kung iyan mga bugtong-bugtong, pwede mo bang gawing ano yan? Pwede mo pang gawing literal na application yan. Siyempre, hindi. Kailangan mo siyang unawain bilang bugtong-bugtong. Di ba? Kasi sa mga bugtong na yan, meron din katotohanan. O halimbawa, mga proverbs. Ba na ba yung mga example ng proverbs natin? Wala na akong maalala. So, di ba, may mga proverbs na kung may sinuksok, may mahuhugot. So, ibig sabihin na kapag ka literal mo tinignan, o kailangan ka magsuksok kahit saan at saka meron ka mahuhugot. Pero hindi yun talaga ang ibig sabihin nun. Diba? Ang ibig sabihin nun, pag meron kang iniipon, meron kang pinaghahandaan, pag dumating yung pangangailangan, meron ka makukuha. Kung hindi mo naiintindihan, ang intindi mo lang literal na pag kailangan mo magsuksok para meron ka mahugot, kaya kahit anong isuksok mo tuloy, alam mo, yun na lang mahuhugot mo. Diba? Napakahalaga po na pag-aralan natin kung paano basahin at paunawain siyempre ang salita ng Diyos o ang Bible. So, ang aking hangad sa pag-aaral pong ito ay matulungan ang kapwa ko mananampalataya at kung maaari ay mga pastor na karamihan ay wala nang kagustuhan na mag-aral pa at suriin kung tama nga ang tunay na sinasabi ng kasulatan ang base sa kanilang ang kanilang sa kanilang pagtuturo, no? Nakakapagturo sila, okay, pero tama ba po yung tinuturo? Biblical po ba yung tinuturo? Naaayon po ba sa kagustuhan ng sinasabi talaga ng Bible ang kanilang tinuturo? Diba? So maraming ganitong pagtuturo na makikita tayo sa internet pero kalimitan na sa wikang English. No? Marami naman tayong makikita dyan. How to read the Bible o yung basic interpretation of the Bible pero kalimitan English at kuminsan hindi natin maintindihan, no? Kaya yung kahit pa nga mga Pilipino ang nagtuturo ay English pa rin. So paano naman yung hindi masyadong marunong mag-English katulad ko? Kaya isa sa akin pong bigatin na kahit papaano ay makatulong na makagawa ng madaling maintindihang turo sa wikang Tagalog na mga theological studies, no? Yung kasi yung pag sinabing theological studies, yung mga theology na yan ay talagang mahirap lalo na kung puro terms. Mga theological terms ang naririnig natin, kailangan pa natin ng isang session kada term. Halimbawa, justification. Ano ba yung justification? Sanctification, atonement, at kung ano-ano pa, kailangan natin ng isang pag-aaral para maintindihan natin yan. Pero kung sinasabi ng mga tagapagturo na binabanggit lamang nila ang mga terms na to at iniisip na alam na natin, ay kung hindi pa, hindi na natin maiunawaan yung buong itinuturo niya. Kaya dito po, ang hangarin natin talagang mga pag-aaral ay ilalagay natin sa mas mababang level. Saka sisikapin natin po maging
maging Tagalog at madaling maunawaan. Ito naman po ay hindi galing sa akin. May mga pinagkunan din po ako nito at dahil mga English, no, mga English na libro at mga kung ano, nung mga articles at mga pagtuturo din ng mga theologians na aking itinatagalog sa mas madaling paraan. Hindi po ko po kinukuha yung mga talagang hanggat maaari iniiwasan po yung mga terminologies na kailangan pa natin ng isang session para maunawaan. So, nawa sa pamamagitan po ng pag-aaral na ito ay makatulong sa atin sa tamang paraan ng pagbabasa ng Biblia at upang lalo nating kagiliwan ang palagi ang pagbabasa nito. Yan. So, bakit ba maraming ayaw magbasa ng Biblia? Kanina sinabi natin yung kahalagahan, no? Pero ngayon, bakit ba marami ang ayaw magbasa ng Biblia? Pero sinasabi nila na they are Christians. They are believers, no, of ng ating Panginoon at they believe also in the Bible as the Word of God. Pero bakit kaya ayaw? Maraming ayaw magbasa ng Biblia. Kung ang Bible ay salita ng Diyos, hindi ba natin gustong malaman ang kanyang sinasabi sa atin? Di ba? So dito magiging questionable. Talaga ba naniniwala ka na ang Bible ay salita ng Diyos? Bakit hindi mo binabasa? Bakit tamad na tamad kang marinig? Diba? Bakit sa tuwing Sunday natutulog ka? Alam mo pala, naniniwala ka pala na ang Bible ay salita ng Diyos. Diba? Parang hindi nagiging consistent yung claim natin. So, hindi lahat na nagsasabing Kristiyano ay may kagustuhan na laging basahin ang Biblia. Karamihan ay hindi ma-enjoy ang pagbabasa ng Biblia dahil hindi rin nila maintindihan. Kaya siguro ayaw ding basahin. Ako nung bago-bago pa lang ako talagang hindi rin ako pala basa. Dahil pag binabasa ko, hindi ko rin maintindihan. Diba? Tagalog na nga yung binabasa ko, hindi ko pa rin maintindihan. Hindi katulad ng comics, pag binasa mo, alam mo na kagad yung istorya. Pero ang Bible, ba't ganun? Ang hirap intindihin. Saka minsan, ano pang application nito sa akin? Ang tagal-tagal nang naisulat nito. Ang karamihan din ay nakakapakinig lang tuwing nasa iglesia o nasa church every Sunday. Pero kalimitan na hindi naman nabubuksan yung Biblia pagdating sa kanilang tahanan o kanilang bahay. Di ba nakakapakinig lang tuwing Sunday dahil may nagme-mensahe at karamihan tulog pa, nakikipagkwentuhan. So, ang nangyayari tuloy, yun na nga lang yung time niya para makapakinig ng salita ng Diyos. Tinatamad pa. Kung ano-ano pa yung habang nakikinig sa pastor na nagsasalita, kung ano-ano pa iniisip. Wala tuloy maiintindihan lalo. Hindi na nga nagbabasa, hindi pa nakikinig. Diba? Kahit na saglit, 1 oras o 45 minutes, 1 oras o umaba mag-preach yung pastor, dapat ano tayo? Diba? Dapat tanongin natin yung ating sarili, tayo ba talaga ay naniniwala na ang Bible ay salita ng Diyos? Diba? So kung naniniwala ka na salita ng Diyos, Diyos ang nagsasalita, dapat makinig ka. Pag nagsalita nga yung ating mga iniidolo ng mga tao, yung tenga natin talaga nakikinig tayo. Pag nagsalita yung mga teachers natin sa school, o minsan yung mga boss natin sa kumpanya, di ba nakikinig tayo? Lalo na ito, Diyos ang nagsasalita. Di ba dapat pahalagahan natin? Bakit kaya marami sa atin ang hindi nagbibigay pahalaga na basahin nabasahin ang Biblia? Bakit marami ang tinatamad o walang atensyon sa tuwing may nagpapahayag patungkol sa Biblia? Bakit parang mas ganado pang makinig sa tuwing nagkikwento ang mga pastor ng kanyang mga experiences o mga testimonies ng mga tao sa church kaysa
kapag ka Bible na ang binabasa. Di ba karaniwan ngayon sa church, pagka testimony time, nakikinig tayo kasi yung mga nagkikwento, yung mga kapatid nating pinagpala, nagkaroon ng ganito, nagkaroon ng sasakyan, nagkaroon ng malaking bahay, patuwa tayo. Parang meron tayong pagnanais na ganun din. No? At karamihan sa experience ko sa mga ganyan testimonies, binobroadcast lang nila yung kanilang mga natanggap na na ari-arian, yung kanilang posisyon na sila ay na-promote o nagkaroon sila ng malaking sweldo o nagkaroon sila ng ganitong halagang pera para lang i-broadcast sa mga tao at para magmalaki. Yan po ang nakikita ko kadalasan sa mga taong testimony. Pero hindi naman lahat. Siyempre, meron naman talagang mga tao na pag na-testimony ay talagang ma-encourage ka at makikita mo ang kabutihan ng Panginoon. Di ba? Merong mga tao na sa kabila ng nangyari sa kanya, namatayan, nasunugan, ay nandun pa rin pagkilos ng Panginoon na sila ay hindi umalis sa Panginoon, hindi sila nagtampo, kundi lalong tumatag ang kanilang pagkilala sa Kanya. Ang testimony po sa Panginoon ay hindi lamang yung dahil nagkaroon ka ng material blessings, kundi mas maganda yung testimony na kahit na wala kang blessing, ang pangalan pa rin ng Panginoong Hesus ang ating itinataas. Kung mabasa po natin yung aklat ng Habakuk, may mabasa ka dyan na ang sabi kahit pag ganito, kahit pa hindi na na mula ka ng maharbis sa palayan, kahit na hindi na namumunga ang mga ubas, kahit na wala na ang mga bakahan, patuloy pa rin siyang umaasa sa Diyos, patuloy pa rin siyang magluluwalhati sa Diyos. At yung sinabi ni Job, di ba? Kayo ang nagbibigay, kayo ang kumukuha, purihin ng Panginoon. Yun ang mga testimonies na talagang ang Diyos ang tinataas. Hindi mga testimonies na ibinobroadcast lang ang kanilang mga natanggap na biyaya para magmalaki. Okay naman na ipagpasalamat natin, pero kailangan tama ang ating puso sa pagsasalita ng mga yan. So bakit isa sa mga dahilan yan na ang mga tao ay mas gusto pang pakinggan ang mga ito, no? Saka yung mga kwento ng pastor na kuminsan magbabasa lang ng isang verse o dalawang verse, pagkatapos nun puro kwento na. Gustong-gusto natin yung mga ganong preachings, no? Pero yun nga ba, Biblia nga ba ang ating unawaan o yung mga tinuturo lang o sinasabi lang, mga kinikwento lang ng mga taong ito? Isa sa mga dahilan ay dahil hindi nga naintindihan o nahihirapan ding intindihin. So isa sa mga dahilan ito kung bakit ayaw nating basahin ang Biblia, kasi nga hindi natin maintindihan o nahihirapan tayong intindihin. At maaari din na dahilan ay yung hindi kagustuhang sumunod sa pinag-uutos ng Diyos. May mga tao na dahil ayaw mabasa yung sinasabi ng Diyos na sinasabi ng Diyos huwag kang mangalo niya, meron siyang pangangalo niya. Ayaw niyang basahin tuloy yung Bible kasi alam mo, ayaw mo ng katotohanan, ayaw mo ng correction, kaya nilalayuan mo tuloy yung mga bagay na magko-correct sa'yo. Ayaw mo malaman na mali pala ang kanyang pamumuhay sa pagkakasala. Ano ba yung sinabi ng 1:3:19? Sabi ng John 3:19, hinatulan sila dahil dumating ang anak ng Diyos bilang ilaw dito sa mundo. Ngunit mas ginusto nilang manatili sa dilim kaysa lumapit sa Kanya na nagbibigay liwanag dahil masama ang mga ginagawa nila. So dito sinasabi ni John na kaya ayaw ng tao sa liwanag at gusto nila sa dilim kasi nga meron silang masamang ginagawa. At di ba ganyan ang tao? Ayaw sa katotohanan, ayaw sa katwiran kasi masama ang ginagawa. Ito ang karaniwang dahilan kung bakit ayaw sa Biblia ng mga tao dahil mas gusto nila ang hindi
na hindi sila pakialaman sa kanilang mga gustong gawing kasalanan. Parang mga anak na ayaw ng pagsabihan ng kanilang mga magulang, di ba? Maraming mga ganyang anak ngayon, mga bata na ayaw nang naririnig yung sermon ng kanilang mga magulang. No, ayaw marinig yung payo, mga payo nila para hindi sila mapahamak at maituwid sa ah, kaya kumisan dahil ayaw nilang marinig yung mga sermon ng mga magulang, ang mga batang ito ay lumalayas, no, lumalayas sa kanilang tahanan at sasabihin pa pag tinanong kung bakit sila lumayas ay hindi raw sila makatagal sa kanilang bahay dahil ang kanyang nanay o ang tatay nila ay lagi siyang pinagagalitan. So, ganyan ang mga bata, di ba? At ganoon din ang minsan salita ng Diyos na dahil nga nagtuturo ng katotohanan, ng kabutihan, ng pakbabanal, pero ang tao ayaw sa mga yun. Yan ang ginagawa nila. Ayaw nila sa liwanag, nananatili sila sa kadiliman. May mga gusto naman na makinig ng sinasabi ng Bible pero pinipili lang, no, ang kanilang tatanggapin. Meron namang mga ganong tao. O sige, gusto kong basa ng Bible, gusto kong siya kinakabisa pa. Pero kung minsan pinipili lang. Karaniwan na rin sa mga Kristiyano na mas hinahanap, inahanap nilang dadalawang church ay yung may magandang mga praise and worship, magagaling ang mga kumakanta, ang magagaling ang mga tumutugtog at saka mga pastor na kapag ka nagmensahe ay masarap pakinggan, no? Masarap pakinggan sapagkat pabor lahat sa kagustuhan nilang marinig, no? Kaya kung minsan ganyan ang mas maraming mga miyembro ang mga ganitong iglesia dahil ang mga pastor ang binibigay na turo ay mga gustong marinig lamang ng mga miyembro, no? At hindi sila nagtuturo ng anumang makakasakit sa mga miyembro kasi baka umalis. Hindi sila magtuturo na kung paano tumalikod sa kasalanan, magkaroon ng kabanalan. Kasi mga tao, baka umalis. Hindi sila magtuturo sa pangangalo niya, hindi sila magtuturo sa mga patungkol sa mga LGBTQ, hindi sila magtuturo patungkol sa kung ano-ano pang mga masasamang gawain o masasamang bisyo, halimbawa, hindi sila magtuturo doon. Sapagkat baka masaktan yung membro at umalis. Ang ituturo nila ay puro pagpapala, puro blessing, puro kung ano, magmahalan tayo dahil ang Diyos ay pag-ibig. So walang rebuke, no? Walang pagtutuwid. Kaya ang mga tao tuloy, dumadami nga na nasa loob ng church, pero ang dahilan ng kanilang pagdami ay hindi ang Panginoong Hesukristo ang makita, kundi ang kanilang mga sarili lamang at saka yung mga kagustuhan nila. Kung mababasa lang sana, kung magbabasa lang sana tayo ng tama, ay makikita natin na ganito na talaga ang nangyayari sa atin sa huling araw. Because we are in the last days, kaya ito ay mga nangyayari na rin kahit yung mga nangyayari na to sa iglesia ay naisulat na ng Biblia. Sa 2 Timothy 4:3, ganito ang sabi sa ang Biblia 2001, sapagkat darating ang panahon na hindi na nila matiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tainga ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa. Kaya ito hindi to nakakagulat na nangyayari sa ngayon sapagkat ito ay naisulat na noon pa, no? At mababasa natin sa Biblia. Again, ulitin ko yung verse kung gusto niyo ilista ay 2 Timothy 4 verse 3. Sa ngayon ay nasa huling araw na tayo. Kaya kapansin-pansin na ganito na nga ang nangyayari maging sa mga churches sa ngayon. Gustong-gusto nila sa mga preachers na tila mga motivational speakers na lang, di ba? Gusto natin yung mga magagaling magsalita.
yung parang na-uplift tayo, no? Parang kumbaga para tayong dinadala sa cloud nine. Gusto natin yung mga ganyang mga preachers, mga mensahe na nagko-confirm ng ating mga kagustuhan, ng ating ng kagustuhan ng hinahanap ng ating mga puso, kahit pangalabag sa itinuturo ng Bible. Teachings about blessings, about love, and not to offend anyone, with truth coming from the Bible. Dapat masaya ang buhay mo, basta huwag mong kakalimutan na siyempre, yung madalas kong naririnig sa mga pastor, huwag mong kakalimutan yung ikapu dahil kung bakit ka pagpapalain ng Diyos. No? Kaya naman ang maririnig natin mga turo ngayon, o mag-iikapu kayo kasi diyan nakasalalay yung pagpapala ng Diyos. Totoo ba? No? Na doon lang ba nakasalalay ang blessing ng Diyos? Ganito ang karaniwang turo sa ngayon. Mga turong nagpapasaya sa karamihan o mga turong dadaanin ang member sa panggigil trip na kapag ka hindi nagbigay ng ikapu bukod pa sa offerings ay hindi o yung mga hindi nila pagsisimba o hindi pag-join sa anumang ministry sa church ay hindi na pagpapalain ng Diyos. So may mga pastor din na ang hilig mang guilt trip. Ayaw mo mag-serve, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Hindi ka nagsisimba, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Hindi ka nag-iikapu, nag-o-offering, kaya ka hindi pinagpapala ng Diyos eh. Kaya ngayon, hanggang ngayon, wala ka pang sasakyan. So, ganito mga turo. Pero, ito ba ay tamang turo? Ito ba ay tamang turo na base sa Bible? Ganito ba talaga ang sinasabi ng Bible? Kaya ganito ang tinuturo nila? Kahit ito makikita natin talaga ang kahalagahan ng pagbabasa ng Bible. No? Yung tamang pag-aaral. Tama naman na magkaloob tayo sa church bilang suporta sa ating iglesia. Tama iyon, magandang bagay iyon. Tama rin na huwag nating kalimutan ang ating pagtitipon, lalo na tuwing araw ng linggo, yung tinatawag nating Lord's Day, di ba? Na nakasulat yan sa Hebrew 10 verse 25. Tama din na kailangan nating maglingkod sa church upang tulungan ng pastor, ating pastor sa mga gawaing pang-iglesia. Ngunit hindi tama na ang dahilan ng mga ito ay para magbalik ang Diyos ng pagpapala sa atin. No, ang Diyos pa ang sa mga ginagawa ba natin ito ay nagkakaroon ng utang sa atin ng Diyos kaya kailangan nating pagwalain siya na isasabihin natin sa Diyos, oh Lord, nagsisimba ako lagi o tumutugtog ako, kumakanta, kaya kailangan i-bless mo ko. Ganun ba ang tingin natin sa Diyos? At yun ba ay nakaayon sa mga itinuturo ng mga apostol? Hindi ba katulad na lang si Pablo, sabi niya naranasan ko maghirap at magkaroon. Pero ang tingin ba niya sa Diyos kailangan niyang obligasyon ng Diyos na pagpalain ka dahil gumagawa ka ng mga bagay na ito? Di ba? Ang totoo, gumagawa tayo ng mga bagay na iyan hindi para sa Diyos kundi para sa atin din. No? At iyan ay bunga ng ating pananampalataya kaya tayo may mga pagkakataon na nagagalak tayong magbigay, nagagalak tayong magsimba, makipag-fellowship o maglingkod sa iglesia dahil iyon lumalabas sa atin. Kumbaga sa atin yung bumubukal sa puso natin bilang kagalakan na ako, Lord, niligtas mo ko. Diba? Bubukal ngayon yung mga bagay nito sa iyong sarili. Hindi mo ginagawa ito para sabihin mo, Diyos, pagpalain mo ko kasi ginawa ko to. Kundi ito ay kusang bumubukal sa iyo dahil sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa iyo sa kabila ng iyong pagiging makasalanan. Ito ka ngayon, hindi nadadaan o hindi nadaranas ng kaparusahan. Diba? Diba napakagandang bagay iyon na makita natin. Blessed na tayo ng kaligtasan at pagpapalang material at ang pagpapalang material ay mapapasa atin kung magiging marunong tayong mag-ingat sa kalakasang ibinigay sa atin ng Diyos. So yung palang kaligtasan, yun itself, blessing, napakalaking blessing na.
Di ba? Hahanapan pa ba natin yung material? Yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos, punong-puno ng mga material na bagay, di ba? Mas mayayaman pa sa mga nagsasabing Kristiyano na ibe-bless sila ng Diyos. Pero makita mo to mga walang Diyos, pero mas mayaman pa sila. Sino ba pinakamayayamang tao sa mundo? Mga Kristiyano ba? Di ba yung mga taong hindi naman kumikilala sa Diyos? So paano natin masasabi na kapag ka ikaw ay kumikilala sa Diyos, pagpapalain ka ng mga kayamanan ito? No? Isipin po natin yan. So yun pong ating kaligtasan ay isang malaking blessing na sa atin. Kaya yung ating material na blessings, ito naman ay blessing sa atin sa kalakasang ibinibigay sa atin ng Diyos upang sa pamamagitan ng ating pagsisikap at pagpapalain tayo ng Diyos sa ating mga pangangailangan. Nilikha tayo ng Diyos na may kakayang magtrabaho, kaya tayo may mga kamay, paa, pag-iisip at iba pang parte ng ating mga katawan. Maliban na tayo may kapagsanan, syempre ay ito naman talaga ay isang tamang excuse. Pero tandaan natin na mayroon din may mga kapansanan na nagtatrabaho rin. Diba? Hindi rin naging hadlang ang kanilang kapansanan. Ako nga naiinggit dun sa uh, miyembro ng Ezra Band, yung keyboardist na walang kamay halos. Diba, putol yung kamay niya, pinanganak siyang ganun. Pero ang galing magpiano. Ako kompleto yung daliri ko, hindi ko na maitipay yung aking mga daliri sa gitara o sa piano man. Kasi nahihirapan na. Pero sabi ko, bakit naman itong taon to? Wala nang daliri, walang kamay. Ang galing magpiano. Diba? So hindi nangangahulugan na may kapansanan ka, excuse ka na rito o exempted ka na. Meron pa rin ibinigay ang Diyos na pagpapala sa iyo para ikaw ay gumawa para sa iyong sarili, no, at papurihan ng Diyos. Ang ating kalakasan at patuloy na kakayanang magtrabaho ay isa ng malaking pagpapala mula sa Diyos. Kung tamad tayo, kahit pa lagi tayo ng pe-pray, no, tiyak na magugutom tayo. At hindi laging may magtatrabaho, siyempre para sa atin, aasa lang tayo sa kanila. Kaya naman kung kaya naman natin kumilos sa ating sarili, na may mga tao na umaasa na lang ay kaya namang magtrabaho. No, sabihin nila dito naman ako sa church, no. Kaya kung tamad ka, kahit lagi ka lang pe-pray, magugutom pa rin ka. Magugutom pa rin tayo. Sabi sa 2 Timothy 5:8, ngunit kung ang sino man ay hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, tinatanggihan niya ang pananampalataya at siya'y masahol pa sa hindi pananampalataya. So dito sa ibang salin, babasahin mo yung katamaran, no? Sinasabi kung hindi ka marunong mag-provide sa iyong pamilya, kahit pa nga Kristiyano ka, ang sabi ng 2 Timothy 5:8, no, masahol ka pa sa hindi mananampalataya. Ang sakit naman nun, no? Mananampalataya ka, believer ka, Kristiyano ka, pero tamad ka, no? Masahol ka pa raw sa hindi mananampalataya. So dito, kailangan talaga nating alamin, mapag-aralan yung Biblia kasi kung hindi, hindi natin maintindihan yung mga gantong mga pananalita, no? Pero hindi dahil nalangin o lagi tayo sa church, ipagpapalain na tayo ng Diyos. Sabi ko nga, ng mga kayamanan dito sa lupa. Kung masipag at madiskarte tayo magtrabaho, tiyak o maaring uunlad tayo materially. Hindi naman natin dinidisregard yung mga material things kasi kailangan naman natin yan eh. Kailangan natin ng pera. No? Kailangan natin mga damit, mga tahanan, at mga bagay na sasakyan. Kailangan natin mga bagay nito ay makakatulong sa atin para maiayos din ang ating mga pamumuhay.
especially yung mga kakainin ng ating sarili at ang pamilya natin. Kailangan tayong makatulong sa kanila at kung maaari, makatulong din tayo sa mga ibang nangangailangan. Ang totoo, yan ay principle ng buhay, no? Kahit pa nga hindi sa mananampalataya. Kapag ka ikay masipag, talaga kang asenso ka. No, lalo na madiskarte ka pa. So ito ay principle hindi lang sa mga mananampalataya, kundi sa lahat ng tao, mananampalataya man o hindi. Kaya nga sa Kawikaan 24, verse 33 to 34, ganito yung sabi, sa kaunting pahinga, kaunting pagtulog at pagkahalukip-kip, yung nakahalukip-kip yung mga kamay, sabi ng taong tamad ay biglang darating sa iyo ang kahirapan na para kang ninakawan ng armadong tulisan. So ganito, ibig sabihin, konting pahinga lang, di ba? Kailangan natin ng konting pahinga, konting pagtulog, kailangan din natin ng konting pagtulog o yung minsan nagkahalukip-kip tayo para mag-relax. Ang sabi ng kawikaan, kapag ginagawa mo yan, darating nga sa iyo ang kahirapan. No? Na biglang darating sa iyo ang kahirapan na para kang ninakawan ng armadong tulisan. Hindi naman sinasabi nito na literal, again, kailangan talaga tama yung pagbabasa ng Biblia kasi pag binasa natin to, hindi na pala ako magpapahinga. Tama ba yun? Di ba? Eh siyempre kailangan naman natin ng pahinga. Ang Diyos ka nagpahinga after likhain ng lahat ng bagay, di ba? So, ang ibig lang sabihin nito, huwag kang tamad. No, magtrabaho ka. Huwag mong hayaan na wala kang ginagawa sa sarili mo para takiin man lang yung sarili mo. Yun ang sinasabi nito, ng verse na ito. Kaya, pero kung hindi tayo marunong ng tamang pagbabasa ng Biblia, medyo minsan maliligaw tayo. At kung masipag naman tayong dumalo sa pananambahan, mga Bible studies o pagbabasa at pag-aaral ng Biblia, tiyak din naman nalalago tayo sa salita ng Diyos. So, ito ay principle, yung sinasabi natin kanina, kung masipag ka, ikaw pagpapalain o magkakaroon ka ng ganitong inaasa mo, principle to sa mananampalataya at hindi sa ating pagtatrabaho, sa secular na pamumuhay, at spiritual din. Kaya nga, kung masipag tayo din sa pagpananambahan, no, pakikinig ng salita ng Diyos, sa mga Bible study, pag-aaral, pagbabasa, tayo man ay pagpapalain din ng spiritual o ng mga bagay nito. Lalago tayo sa pagkaunawa ng salita ng Diyos. Para ka rin nagtatrabaho para magkaroon ng malaking bahay. Diba? Kung yun ang gusto mo. Pero kung ito naman, ang pag-aaral ng Biblia, ginagawa natin, talagang nagsisikap tayo, lalago naman din tayong spiritual. At matututunan din natin na kaya pa tayo nasa mundong ito ay para mabuhay physically at para makatulong sa ating pamilya. Sa Psalms 1, verse 1 to 3, basahin na lang po natin. So, parehong tinuturo ang pag-unlad sa pagtatrabaho at pag-unlad din o paglagong spiritual through our reading and study of the scripture. No? Pero tandaan natin na tinuturo din ng Bible ang contentment sa kung ano ang meron tayong ibinigay na ng Diyos sa atin. So hindi ka na nagtatrabaho dahil ikaw ay ganid na, no? Wala ka nang kakontentuhan kasi sinasabi rin ng Bible, kung ano meron ka, hindi ka naman nagkukulang, makontento ka na ron. Kuminsan kasi ang paghahangad pa ng labis ay nagdadala sa atin sa pagkakasala. Yan. Sa 2 Timothy 6, verse 6 to 8, kung sa bagay, daig pa ng taong namumuhay ng banal at kontento na sa kalagayan ang mayaman. Ang totoo, wala tayong dinala sa mundong ito at wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya kung mayroon na tayong pagkain, pananamit, dapat na tayong makontento.
Pero again, hindi naman literal na, o may pagkain na ako, may damit na ako, dapat hindi na ako magtrabaho. Hindi naman ganun syempre yan. So, ibig sabihin lang nito, yung kontento ka na sa iyong sarili. Meron ako nakausap na isang mayaman, no? Mayaman siya kasi nagta-travel kung saan-saan sa iba't ibang bansa, namamasyal lang. So, talagang alam ko mayaman siya kasi na nagagawa niya ang mga bagay na ito. Pero ang sabi niya sa akin, basta ang kanyang pamilya daw meron pag nagkasakit, merong panggagamot, may bibili ng gamot. Pag nagiging sa kanya pagkain, meron siyang bibigay, okay na yun. Diba? Parang isang magandang katangian ng isang tao na ganun ang kanyang prinsipyo, di ba? Na hindi na ang kanyang nais lang yung pag may hiningi yung anak niya pagkain, mabibigay niya, pagkain niya, at pagka nagkasakit, meron siyang perang pampagamot, ay tama na sa kanya yun. No? Isang magandang katangian yun, pagiging kontento, hindi yung kailangan meron pa ako nito, kailangan meron pa ako niyan, at ang tao, kung minsan sabi nga ay ang puso ng tao ay hindi mapupuno ng kahit ganong karaming material na bagay. No, tanging sabi nga merong korting puso korting cross sa ating puso na tanging makapagpupuno lang ng space na yon na korting cross ay si Christ lamang. So maliban na lang na ginagawa nating dahilan ang pag-aaral ng Biblia, ang katamaran at hindi pagkatrabaho, at ganoon din naman dinadahilan natin ang hindi pagbibigay panahon sa pag-aaral at pakikinig ng Biblia dahil sa pagtatrabaho. So kung minsan may mga tao na hindi ako makapagtrabaho kasi nagbabasa ako ng Bible. No, lagi ako sa church, naglilingkod ako sa church. Merong ganun, no? Nakikita naman niya ng kanyang pamilya o ang kanyang mga magulang na dapat niyang tulungan, hirap na sa buhay. Tapos siya naman, nasa ganito pa, punta ng punta sa church, hindi naman siya talagang pastor o nakikipagkwentuhan lang dun sa jamming, tugtugan, pero pagdating sa bahay, hindi man lang mautusan. Hindi po tama ito. Kahit na lagi ka nasa church, kung hindi ka naman nagtatrabaho, yun po ay pagkakasala pa rin. Hindi rin tama yung dinadahilan mo naman yung pagtatrabaho mo, yung baliktad naman, kaya hindi ka nakaka-attend ng mga Bible studies o nakaka-attend ng church. Naman po, mali din yun. No? Hindi rin tama ito. Kung mananampalataya ka na ni Kristo, ang hindi pagbibigay pahalaga sa isa man dito ay kasalanan pa rin at wala tayong aasahang paglago. Hindi tayo lalago. No? Kung masipag ka at puro trabaho lang ang inintindi mo at mananampalataya ka, hindi ka lalago bilang mananampalataya. At kung puro Bible naman inintindi mo, hindi ka naman na isang pastor o iyon mismo ang iyong ginagawa, kundi dinadahilan mo lang ang pagpunta sa church, mga fellowship na yan, hindi ka naman lalago din sa pagtatrabaho. At kalimitan itong mga taong ito ay masasabi natin na ginagawa lang itong dahilan. Kaya maganda sa loob ng iglesia, mabait, parang busy-busy, pero pagdating naman sa bahay, hindi mo mautusan, lagi nakahilata. No? So, dapat balanse po. Kaya even mga full-time pastors na nagpapalago sa kanilang spirituality upang mapalago din ang kanyang mga members, ay dapat din tulungan ng kanyang pinaglilingkurang iglesia para mabuhay physically. No? May mga buhay din yung ating mga pastor, physical. May mga pangangailangan din. Pangangailangan sa kanyang sarili, pag-aaral ng mga anak, pagkain. So may mga pangangailangan. At sila nagtatrabaho para sa kanilang paglagong spiritual sa kanilang sarili, para mapalago din ang kanilang membro. So kung ganyan ang ating pastor, ay dapat tulungan natin. Kasi meron din silang buhay na sekular o yung kanilang pamilya.
no? So hindi natin lang papakainin, hindi manampalataya ka pastor, kakain ka. Hindi ganoon, no? Na pastor ka naman eh. Malapit ka naman sa Diyos, kaya ang Diyos ang magpo-provide sa iyo. Hindi po ganoon. Dapat tulungan natin ang mga kapastoran natin na ito. Pero halimbawa, hindi naman sapat ang naibibigay ng iglesia kahit dahil ang iglesia ay maliit lamang at talagang hindi naman ganun kayaman, no? At nakukunti lang din yung koleksyon. Dapat din huwag namang pigilang magtrabaho yung mga pastor. No? Kailangan din nilang kumita kung lalo na kung nag-aaral ang mga bata. Ngayon, hindi naman dapat maging sagabal din ang pagtatrabaho ng isang pastor sa kanyang pagpapastor to the point na hindi na rin siya lumalago o yung kanyang iglesia dahil kulang na rin ang kanyang sariling paglago dahil katatrabaho. Maging siya, Apostle Paul ay nagtrabaho upang hindi maging pabigat sa iglesia. Yan po yung mababasa natin sa Gawa 18:3. Ayan. So, medyo malapit na po tayo matapos. Medyo napahaba ng konti. So, kaya mahalaga ang pag-aaral ng tama, ng tamang ang mahalaga ang pag-aaral ng tama sa Biblia upang maibalanse natin ang ating buhay habang nasa mundo pang ito at maging buhay bilang mga mananampalataya ni Kristo. Ginagawa natin ang mga bagay na kailangan nating gawin habang nasa mundo pang ito, pero dapat alam din natin na ang lahat ng mga ito ay ginagawa natin para sa kaluwalhatian ng Diyos, no? 1 Corinthians 10:31 and Colossians 3 verse 23 to 24. At maging ang lahat ay sa Diyos, Psalms 24:1. Kaya bakit hindi tayo magpapahalaga sa nagbibigay ng hininga sa atin para tayo ay makapagtrabaho at magkaroon ng ating tinatamasa sa buhay sa mundong ito. Kung ang totoo ay wala tayong pag-aaring anuman, no? Hindi natin uh, na hindi niya maaaring kunin sa atin sa kumbaga sa lahat ng mga tinatamasa natin sa buhay sa mundong ito at alam natin na sinasabi ng Psalms 24:1 na sa Kanya ang lahat at wala tayong anumang pag-aari, hindi natin ito madadala sa ating pagkamatay, dapat pahalagahan natin yung mga imbis na pahalagahan ang mga bagay dito sa mundo, mas pahalagahan natin yung nagbibigay sa atin ito. Diba? Kasi anytime, pwede niyang bawiin. Hindi natin mahihiwalay ang ating pagkakristyano sa buhay sa mundong ito at sa buhay mananampalataya na ng Kristo. Dahil kung ang pag-asa lamang natin kay Kristo ay para sa mundong ito, sabi ng Bible, tayo ang pinakakawawa. No? Kawawa naman tayo dahil ang pag-asa natin ay hindi sa mundong ito, kundi na kay Kristo. So, kung ang pag-asa natin ay hindi lamang sa mundong ito, hindi tayo magiging kawawa kasi ang pag-asa natin ay na kay Kristo. Yan po ang sabi sa 1 Corinthians 15:19. So, mamuhay tayo habang nasa mundo pang ito. Life goes on. No? Kumbaga, sige lang. Mamuhay tayo dahil dito po tayo sa mundong ito. Bigyan ng magandang buhay ang ating pamilya at makutulong sa iba kung maaari. Pero dahil tayo ay mananampalataya na, kailangan rin nating pahalagan at pagtrabahuan ang ating paglago sa salita ng Diyos. Tulad ng sinasabi ng Panginoong Hesus na hindi lamang sa pagkain nabubuhay ang tao kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So, kung ito po ang sinasabi ng Panginoong Hesus, hindi ka lamang dapat kumakain ng tinapay o ng pagkain o ng kanin. No, hindi ka lamang diyan mabubuhay. So mahalaga pala na alamin natin yung mga isa pang bagay na kailangan natin para tayo ay mabuhay. Dahil kung hindi natin malalaman yung isa pang sinasabi ng Panginoon na dahilan para tayo mabuhay, hindi pala tayo namumuhay to the full.
di ba? Hindi pala kumpleto ang ating pamumuhay. Pero ito po, bilang Kristiyano, kailangan ang ating pamumuhay ay habang nasa mundo pang ito, magtrabaho tayo, kumain, pero kung tayo ay mananampalataya, dalawa ang ating pinagtutuunan. Dapat ng papapahalaga, ng importance. Ang pagkain material o ang buhay na sa mundong ito at the same time yung buhay na pagkatapos na ng mundong ito, yung sa kabilang buhay. Kung tayo mga mananampalataya na, marapat na palagaan natin ang mga ito. Mabuhay sa mundong ito nang may pagsaalang-alang sa ating buhay sa hinaharap kay Kristo sa magitan ng palagi ang pagpapalago ng ating pagkilala sa Kanya sa pagbabasa ng Kanyang salita. Okay, lastly, kaya mahalaga para sa mga mananampalataya na marunong magbasa ng tama ng Biblia. Kalimitan dahil din kasi sa hindi pagbabasa o dahil hirap ding unawain. Kung minsan naman, nagbabasa nga pero mali naman ang application o out of context. Kaya din naliligaw. Meron namang nagbabasa lang ng Bible, pinipili lang ang yung gusto niya. Kaya madalas ding ito ang kino-quote kapag dahil ito lamang yung alam niya kasi ito lang ang gusto niyang marinig sa Bible. Meron din naman para lang sa debate, para ipakitang mas marunong siya sa Bible na mo isang maliit na theologian at makikita natin ang pagmamalaki sa kanilang sarili. Di ba? So ito lang ang dahilan niya. Kaya sa napapakadalubhasa sa Bible, kung titignan mo naman, out of context din. Hindi ganyan ang pagbabasa ng Biblia. Binabasa natin ang Biblia upang malaman at maunawaan natin ang nais ipahayag ng Diyos sa atin upang tayo ay makasunod sa Kanyang kalooban, upang lumakad sa kabanalan, hindi sa kayabangan, at upang makatulad ng ating Panginoong Hesus sa pagsunod sa Kanyang Ama na ating ring Ama at Diyos. Nawa po ay gamitin ng Diyos ang munting pag-aaral na ito o ang serye ng pag-aaral na ito upang tama nating maunawaan ang Kanyang mga pahayag sa Kanyang salita. At higit sa lahat, upang tayo ay lumago sa pananampalataya, pagsunod, pagkilala, pagmamahal natin sa Kanyang salita at pag-ibig natin sa ating Diyos. Sa susunod po ay didiscuss naman natin kung bakit ba naniniwala tayo sa Biblia, na ang Biblia ay salita ng Diyos. Siyempre kung kung ito ipinapahalagahan natin, no? Kailangan na malaman din natin bakit nga ba ang Biblia ay salita ng Diyos. Ano ba ang pruweba? Ano ba ang dahilan? Ano ba ang patunay na ang Bible ay salita nga ng Diyos? No? At pag-aaralan din natin kung paano ito nabuo. So, yun po yung mga pag-aaralan muna natin bago tayo papasok sa hermeneutics na tinatawag at saka sa exegesis, kung saan ihihimayin po natin ang tama ng pagbabasa ng Biblia. At siguro po magbibigay din ako ng mga assignment para sa interpretasyon. Magbibigay ako sa isang verse, halimbawa, ay sige, interpretin to. At pag nag-meeting tayo, tignan natin kung ano yung mga pagkaunawa nyo dyan. At dito makikita natin, nakakatuwa na kumisan na iba-iba talaga yung interpretation. So maliban, tama ang ating pagbasa ng Biblia, tama ang ating pagkaunawa, magiging tama rin ang ating interpretasyon at tama ang ating aplikasyon. Yeah. So dito po muna natin tatapusin at susunod po yung part 2 at tayo po ay manalangin muna saglit, then kung may time pa mag-proceed tayo sa question and answer. Sige po tayo manalangin. Panginoon, salamat Ama sa iyong mga tinuro sa amin. Tunay nga ng iyong mga salita ay kailanman hindi mawawala, Panginoon. Mawawala ang mundo, pero yung mga salita ay mananatili. Salamat Panginoon sapagkat meron kami mga ganitong pag-aaral at ikaw nawa Panginoon ang magpaunawa pa sa amin. Paano nga namin maiintindihan ang iyong mga salita?
Paano namin malalaman na ito ay tama ang aming pagkaunawa? Patuloy mo kayong patnubayan, Panginoon. Binabalik namin sa inyo ang papuri at salamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Yan. Pasensya na, medyo mahaba. Sige po, kung may time pa tayo, pwede tayo sa question and answer na related po din sa ating diniscuss. Ate Pat, andiyan ka ba? Yes, kuya, dito pa po. Ayan. Amen and amen. Ayan, thank you so much, Brother Exie, sa pag-discuss po yan sa amin. Kung bakit hindi nagbabasa ng Bible. Ang Hmm. karamihan, ang marami po, no? Nakakalungkot lang na isipin na yun nga na meron po mga nagsasabi na sila ay Kristiyano pero hindi po sila interesado sa kung ano yung sinasabi ni Kristo. Na siyang ano nga po, 'di ba, yung ibig sabihin ng Kristiyano ay follower po ni Christ. Eh hindi naman po natin siya mafa-follow kung hindi po natin alam kung sino siya, kung ano yung layunin niya. Yan, at saka kung ano nga po yung mga commands niya at saka yung mga gusto niya ipagawa sa atin bilang mga lingkod niya, tagasunod niya. Yan, kaya yun. Kaya ako yung I praise God, ayan, na meron tayong ganitong serye ng pag-aaral. At yan, nakakapakinig po, no, si Sis Leslie, Brother Briggs, at saka sila Brother Lester, na mga ano po, hosts ng All for Christ. Yan, dahil, at speaker na rin, yan, si Sis Leslie, Brother Briggs ay nagsispeaker. At God willing, no, ay someday ay maging speaker din si Brother Lester. Ayan, kasi bilang mga host din po kasi kami, yan, bilang mga host ay nagbibigay din kami ng biblical advice yan dun sa mga listeners. At ano po, na mahalaga na yung naibibigay namin na advice at encouragement ay ayon po sa salita ng Diyos. Kasi kung ayon lang sa amin, sa aming sariling experience or sarili lang namin na pagkakaunawa, ay may liligaw namin sila. Ayan, so ganun po kahalaga na bilang mga host ay alam namin ang salita ng Diyos at naunawaan namin ng tama ayon sa perspektibo ng Diyos na siyang nagsulat ng Biblia or kung saan galing ang Biblia. And ano po, no, tawag din ayun, at bilang mga speaker lalo, ayan, bilang mga speaker lalo, yun nga po, yung mga nag-lead po ng Bible study, ay mahalaga nga po sa amin na, ayan, alam po namin yung how to read the Bible, yung tamang paraan ng pagbabasa ng Biblia para pag tama namin itong nabasa na unawaan, ay tama rin po yung maituturo namin. Kaya mahalaga po talaga. And kaya thank you so much, Brother Exie, at saka sa Redeemer Covenant Church. Yan na ano po, na nakikiisa po kayo na tinutulungan niyo po yung munting ministry natin sa All for Christ. Kaya nakakatuwa po na makita na nagtutulungan po yung mga different local churches and organizations po, no, para maisulong po ang maitaas si Kristo. Yan, maisulong po ang mabuting balita tungkol sa kanya. Yan. Question, actually wala akong question, kuya, kasi malinaw naman po. Siguro yung i-summarize ko lang ng konti, no, para lang just to parang review ba? Yan mga kapatid, na narinig po natin yung mga reason, no, karaniwang reason kung bakit hindi nagbabasa ng Biblia yung mga tao or mga nagsasabing sila ay Kristiyano. Yung number one na yung hindi nahihirapang unawain ito. Ayan, no, lalo na sa umpisa, mahirap talaga siyang unawain. Pero as time goes by, yun, habang mas lalo nating binabasa, ay mas dumadali naman ang intindi nito, lalo na kung talagang nandun yung desire natin na unawain ito from the perspective of our Lord. And then nandun yung tinatamad o kaya tinatamaan. Ayan. So po, na kung minsan po tayo ay nakakaramdam ng ganon, na i-confess po natin sa ating mga accountability partner, sa mga mga mature po na mature na kasama po sa church, nang tayo po ay mabigyan ng encouragement. Ayan. Nang tayo po ay at makagawa rin ng plan ba, 'di ba? Kunwari, kung tinatamad, minsan po ay mas masaya na magbasa ng Biblia ng may kasama, 'di po ba? Minsan may ganong yung mga Pilipino, mas gustong gumawa ng isang gawain kapag kami kasama. So baka kailangan ng Bible reading partner
O meron pong tawag doon, 'di ba, yung Bible reading group, parang ganyan. Yan dati ay ano eh, dati ay napasali ako sa ganong kaya lang ano naging busy na yung mga tao kaya nagkanya-kanyang reading na lang. Ayan. And then ano rin nabanggit din ni Brother Exy na mga kapatid na ano po, minsan ay masipag magbasa ng Bible pero mali po ang intention or motivation, no? Ang motivation po ay para makipagdebate at magmayabang. Ayan. So ano, delikado rin po 'yun ano. Pero po na kung ang motivation po natin para sa ating pagbabasa ng Biblia ay para mas lalong makilala ang ating Diyos, mas lalong makilala ang ating Panginoong Jesus, and para po ano no, para po ah, mag-grow tayo in knowledge and grace. And in Jesus Christ. Then we are on the right track po. Ayan. So ano, excited po ako Brother Exy na marinig po yung susunod nating lesson na ano ano nga ba yung evidence na ang ano nga ang Bible ay salita ng Diyos. Ayan. Apologetics po yung tawag niyan na Kuya Exy. Yes, ate. Ayan. So ano po, tawag dito. Kasi bilang mga nagtuturo po ng ano, ng nagli-lead ng Bible study, meron talagang mga pagkakataon na makaka-encounter tayo mga kapatid ng mga tao na magtatanong na ano, bakit mo nasabi na totoo yung tinuturo mo? Ayan. Ano yung evidence ninyo or ano yung pinagbasihan mo? Bakit ka naniniwala dyan sa Bible na ito nga ay salita ng Diyos? So kapag ka dumating yung panahon na yon ay makakapagbigay tayo ng ano, na malumanay na sagot kung bakit natin po pinaniniwalaan na ang Biblia ay totoo, yan ang nakasaad dito ay totoo at ito nga ay nanggaling sa Diyos at hindi lamang gawa-gawa ng tao. Ayan. So, yun po mga kapatid. Kayo, Sis Leslie, Brother Bix, Brother Lester, baka meron kayong mga questions? Yan sabi ni Brother Bix, God bless, praise God, and thank you po, Brother Exy. Yan, pwede po kayong mag-unmute mga kapatid kung meron kayong gustong ano, itanong or meron po kayong insight or meron po kayong gustong sabihin kay Brother Exy. Yan. Pwede niyo pong i-unmute. Ay, nag-chat si Sis Leslie. So, clear naman daw po, sabi ni Sis Leslie. Ayan. Brother Bix, may question ka kapatid? Ayan. Or gusto lang pong ano, i-share? Ayan, Brother Lester? Ayan. Baka super clear naman Brother Exy kaya wala na pong question. Okay, maraming salamat sa inyo. At sana po ay mas dumami po tayo sa susunod. I-post ko po yung link ng ating recording ngayon para kung sakali may mga interesado o gusto niyong reviewin ay pwede niyo pong i-view sa YouTube na lang po. At mag-invite pa po tayo para mas maraming po tayong makasamang matuto. Sama-sama po tayong lumago. Okay, salamat po. Salamat po sa lahat ng nag-join and good night sa susunod po nating Bible study. Kailan ba susunod Ate Pat? Every Saturday na ba ito? Opo, sana Saturday po kung wala po kayong lakad, Kuya Exy. O sige, magsasabi na lang ako kung meron kaming Sige. lakad. Ay baka, mga kapatid, baka pwede tayo mag-open cam, picture lang tayo. Baka lang. Baka lang pwede. Sige, teka, magpapahiris. Ayusin ko lang yung buhok ko. Ako rin nag-ayos ng bangs ko. Brother Briggs, pwede ka ba mag-open cam kapatid? Ay, ba't meron akong ano, tawag dito yung, at patagalin ko lang po yung virtual background ko na lang. Ayan. Ayun. Kala ko meron ka ng halo, Ate Pat eh. Virtual background yun nung Mm, kumpanya ng asawa ko nung nagpaano sila, pa-contest sila. ayan. Si Leslie, balat na balat Mukhang ginaw na ginaw si Sis Leslie ah. Ah, Malakas pa ba yung amihan dyan sa inyo, sis? mm.
Mm. Sa Baguio, kay na Kuya Exie, malamig talaga. Opo, pero Naman, hindi. nakapantulog na kasi ako. Ah, Okay. Oh. buti na lang Eh, hindi ka buti na lang hindi ka na tuluyang nakatulog. Ay, antay na ako eh. si Brother Vic nagpagupit na. Actually, si Brother Vic sa saka si Kuya Exie dati mahahaba ang mga buhok. Nagpagupit na, Ah, oh. talaga. Parang ako gwapo. Oo. Pare-parehas na kami sa Exie ang buhok. Mm. Brother Lester, makapag-open ka ba ng cam, bro? Yan, baka hindi. Sige. So, mag-ano po ako. Tawag dito, screenshot lang po ako. Kita ba yung, hindi ko nakikita kasi yung aking video eh. Ay, kita po kayo, Brother Exie. Ano ba itsura ko niya ako? Ano naman po, presentable na po kuya. Tao, mukhang tao na. Mukhang tao. At least mukhang tao. Okay na sa akin yun. Sige, Okay. mag-ano po ako. Mag-screenshot ako mga kapatid ha. Yan. Mm. 1, 2, 3. Ayan, isa pa. Ayan. Say theology. 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 Ayan. Thank you so much. I-send ko po sa ating Okay. GC yung ating mga pictures. Ayan. Thank Good you night, po. God bless Good night po. everyone. God bless. Thank you so much, Brother XP. Thank you rin po. God Brother bless. Vic, Sis Leslie. O, tulog na Sis Leslie. Good night, good And God night. bless and good night na rin po sa lahat mga kapatid. And thank you po, Brother Rexy. Ay, thank you rin, bro. God bless po sa mga worship service natin bukas. Mm. Bye. Sige po. Good night, good night. Ulan. And thank you so much, Brother XC. Next Saturday po, God willing. Thank you po.